Dapat nga sumuporta ka sa planong ito. Kung mapapalitan natin ang presidente na hindi tuta ni Tyrone, madali mo nang makukuha si Eliza, sabi ni Lord Joaquin kay Michael. At isa pa, kaya ayaw kumawala niyang si Eliza kay Tyrone dahil sa kapangyarihan nito. Pakiramdam niya safe siya kay Tyrone. Pero kapag naramdaman niyang hindi na siya magagawang protektahan ni Tyrone, then madali mo nang makukuha si Eliza dahil hindi na siya magkakaroon ng dahilan para kumapit pa kay Tyrone. Andun na tayo. Pero isa pang problema sa tingin ko, gusto ni Eliza ang prinsipe ng East Hill. Nakakaingit lang sa tuwing nakikita kong pagmamahal ni Eliza sa prinsipe na yon. Ni ayaw ni Eliza na marinig ang pagmamahal ko sa kanya. Ani Michael, minsan kailangan mong kunin ang ilang mga bagay sa pamamagitan ng puwersa. Just leave him with no option but to marry you at bumuo kayo kaagad ng anak. Madali kong magagawa yan. Pagkatapos nating alisan ng kapangyarihan si Tyrone, paano kung matapos ikasal at magkaroon kami ng baby? Hindi pa rin niya ako mahal. Hindi naman magiging miserable si Eliza dahil lang ikinasal siya sa taong hindi niya mahal. Pwede mo siyang pasayahin sa kasal, hindi ba? Yes, indeed. Gagawin kong lahat para makuha si Eliza. Pagkalipas ng 2 linggo sa East Hill, lumala ang sakit ni Haring Trevor na sa puntong ito, nakahiga lang siya sa kama na may mga bed sores sa buong katawan. Namulang mga mata niya at hirap ng huminga. Bukod doon, wala siyang magawa. Hindi niya maiangat ang kamay, ni maiangat ang kanyang binti. Mas parang naparalisa siya sa kama. Si Prince Nylon ay naglalakad patungo sa kwarto ng hari para tingnan siya tulad ng lagi niyang ginagawa. Nang biglang tumakbo ang isang dalaga palabas ng kwarto pero nang makita si Prince Nylon, napatigil to't nagkaroon ng takot sa buong mukha nito. Yes, lumuhod ang dalaga at umiyak habang nililinisan ko ang hari. Siya ay tumigil na sa paghinga. You mean, patay ng ama ko? Tumakbo si Prince Nylon sa loob ng kwarto at nang makumpirma niyang patay ng kanyang ama na paluhay to't taimtim na humikbi para sa kanya. Ang hari ay inilibing sa araw ding iyon at isang seremonyang ginanap bilang pagpupugay sa kanya. Sa ikatlong araw matapos mamatay si Haring Trevor, nanumpa si Prince Nylon bilang hari. Ang balita na siya ang bagong hari ng East Hill, kumalat sa buong kontinente tulad ng ligaw na apoy. Time to strike, sabi niya sa sarili at tinawag si Felix ni itakda ang kodita. Ngayong gabi, ang kodita ay isang maduong laban pero hindi nagtagal ang kawal ni Prince Nylon ang nangibabaw at nagawang arestuhin ng Pangulo at ang kanyang mga kasama. Ang mga pangunahing media na naghahatid ng pinakamahalagang balita sa bansa ay agad ng hijack at napilitang ideklara si Arnold, ang kambal na kapatid ni Prince Nylon, bilang bagong Pangulo ng bansa. Naging maayos ang lahat ngunit nangibabaw ang takot sa lahat sa North Hill, sanhi ng malakas na pagsalakay ng militar. Ang demokratikong sistema ng pamamahalaan ay hindi na bagay sa North Hill dahil inangkin na ng militar. Narinig din ni Tyrone ang mga balitang ito at siya ay natigilan. Walang-wala ang mga tauhan niya kumpara sa mga sumugod sa bahay ng Pangulo. Labis na nabalisa si Tyrone. Biglang tumakbo si Marcella sa loob ng kwartong kinaroroonan ni Tyrone at natatakot na nagtanong. Tyrone, narinig mo na bang balita? Alam ng lahat sa North Hill na pinangungunahan na tayo ng mga militar. Kasual na sagot ni Tyrone. Bakit parang hindi ka nag-aabala? Lahat ay natatakot. Iniimbestigahan na ni Benji ang tungkol dito. Kumalma ka lang. Katatapos lang magsalita ni Tyrone, isang malakas na hiyawan ang maririnig sa labas ng kanyang mansyon. Halos lumundag ang puso ni Marcella. Anong tunog yon? Tumayo si Tyrone at matapang na naglakad patungo sa sala pagkatapos ay tumayo sa tabi ng kanyang bintana. Sa tabi ni Marcella, sumilip sa bintana. Nakita niyang maraming sundalo na naglalakad patungo sa duplex na kinaroroonan niya. Ang lahat ng kanyang mga bantay ay pinaluhod. Sandaling huminto ang kanyang puso't nagtaka siya kung bakit siya sinalakay ng mga ito. Nais ni Tyrone na tawagan si Benji para tanungin kung nalaman niya ang mga nasa likod ng kodita, ngunit ang pinto'y bumukas sa sandaling iyon. Humigit kumulang, 50 lalaki ang tumakbo patungo kay Tyrone at sinimulang hampasin ang kanyang katawan. Hanggang sa mapaluhod siya na may dugo sa buong mukha. Labis na natakot si Marcella, ang kamay ni Tyrone ay nakatali sa likod at marahas siyang kinuha. Nagtaka si Marcella kung bakit siya nakaligtas at hindi man lang sinaktan. Si Eliza na nasa loob ng bungalow ay kinakabahan din sa pagsalakay ng militar, bagamat siya ay bahagi sa
Sa sabuatan siya ay kinakabahan pa rin lalo na kung isa sa alang-alang ang katotohanan na sinabi sa kanya ni Ismael na huwag pumirma sa kasunduan na ibinigay ng mga young masters ng Marshall family at Franklin family. Nang makarinig siya ng mga ingay sa labas, sumilip din siya sa kanyang bintana at pinagmamasdan ng paglalakad ng mga sundalo patungo sa bahay ni Tyrone. Natigilan siya nang makitang nilabas ni Tyrone sa mansyon na parang alipin. May tumutulong dugo sa buong katawan niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Eliza. Sinaktan ba nila ng husto si Tyrone? Agad na tinawagin ni Eliza si Ismael at nang sumagot ito, nagsalita ito. Si Tyrone idinala ng mga sundalo. Wala tayong magagawa kung hindi maglilo. Nanalo mga laban sa kanya, sabi ni Ismael. Ano? Hindi ba ikaw ang pangalawang pinuno ng underworld? Wala ka bang magagawa? Tanong ni Eliza. Gaano na ba karami ang bilang ng mga sundalo natin kumpara sa bilang ng mga sundalong lumusob sa presidency? Dahil hindi nila pinatay si Tyrone, ibig sabihin lang nito ay may plano sila dito. Huwag ka munang gumawa ng gulo para hindi ka maging isang biktima ng kanilang galit, sabi ni Ismael. Iniisip ni Eliza kung dapat ba niyang aminin kay Ismael na kilala niyang mga nasa likod ng pagtataksil. At kasama pa nga siya, ngunit si Ismael ay pagagalitan siya ng gusto dahil dito. Wala siya sa tamang pag-iisip para pagsabihan sa sandaling ito kaya ibinabana niya ang tawag. Agad siyang lumabas sa kanyang bungalow at agad tumakbo sa mansyon. Nang makita si Marcel ang paikot-ikot sa kwarto, tinanong niya, "Nasaan ang mga anak ko?" Tumingin si Marcela sa kanya. Hindi pinansin ang kanyang tanong at nagtanong, "Kilala mo ba ang taong nasa likod ng kaguluhan na to?" "Nasaan ang mga anak ko?" Hindi rin pinansin ni Eliza ang tanong niya. "Sa kwarto nila, natutulog," sagot ni Marcela. Tumakbo si Eliza sa itaas kung nasaan ang mga bata at kinumpirma na natutulog silang lahat. Bumuntong hininga siya at bumaba. "Eliza, anong gagawin natin para kay Tyrone? Natatakot ako ngayon." "Natin? Hindi ba asawa mo siya? Dapat gumawa ka ng paraan para mailigtas siya," sabi ni Eliza at umupo sa sala. Tahimik ding umupo si Marcela. Makalipas ang 10 minuto, nakatanggap si Eliza ng tawag na bahagyang inaasahan niya. Sinagot niya ang tawag at nagsalita. "Prince Nylon, ginawa mo talaga?" "Oo, si Tyrone inilagay sa likod ng mga rehas. Dadalhin siya sa East Hill bukas at magsisimulang maglingkod bilang alipin ko." "Pagkatapos ko siyang pahirapan," sabi ni Prince Nylon. Napabuntong hininga si Eliza. Siya ang ama ng mga anak ko. Pakisabi sa mga sundalo na maging maingat sa kanya. "Okay, Eliza, naalala mong pangako mo, hindi ba? Na kung sa huli masisira ko si Tyrone, pagkatapos ay maaari na tayong magsama. Patay na ang aking ama. Malamang narinig mo na yon. Ako ang hari ngayon at gusto kitang gawing reyna," sabi ni Prince Nylon. Napabuntong hininga si Eliza. "Naalala kong pangako ko pero para makasigurado, magiging mabuti ka ba sa mga anak ko?" "Oo, ipinapangako ko sa'yo. Huwag kang matakot sa lahat na nangyari sa iyong bansa. Ang bagong pangulo ay ang kakambal ko, kaya't higit na ako ang pinuno din," sabi ni Prince Nylon. "Sabi mo sa akin, ikaw lang ang tagapagmana ng ama mo." Paalala ni Eliza sa kanya. Hindi yun ang buong katotohanan. May kakambal ako pero buong buhay niya ay nasa North Hill siya. Komplikadong kwento. Ipapaliwanag ko sa inyo in the future, sabi ni Prince Nylon. "Sige, magpadala ka ng mga tao para sunduin ako at ang mga anak ko ngayong gabi. Natatakot ako manatili sa North Hill," sabi ni Eliza. "Sige," sabi ni Prince Nylon at binaba ang tawag. "Eliza, so ito na pala ang plano mo?" tanong ni Marcela. Napakatahimik ng kwarto kaya narinig ni Marcela ang pakikipag-usap ni Eliza kay Prince Nylon. "Akala mo ba matalino ka? Hindi ka matalino. Kahit hindi pa ako nakakapagsimula sa'yo. Asahan mong babalikan kita, Marcela. At magbabayad ka ng mahal," sabi ni Eliza at umupo ng maayos. Agad na ipinaalam ni Marcela ang lahat na nangyari sa kanyang ina na si Conchita. "Hindi dapat kunin ng babaeng yun ng mga bata. Malapit na kami ng ama mo sa bahay mo." Paniniguro ni Conchita at binaba ang tawag. Hindi naman naabala si Eliza. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok ang ilang sundalo at yumuko kay Eliza nang makita siya. "Kami pinadala ni Prince Nylon upang samahan ka at ang iyong mga anak sa East Hill," magalang na sabi ng isa sa mga sundalo. "Sige," binuhat ng mga sundalo mga bata pagkatapos simarahan silang dinala sa kotse. Hindi nangahas si Marcela na magsalita sa harap ng mga kawal na yon. Hindi niya inaasahang aabot ng ganito si Eliza para masira si Tyrone.
Samantala sa isang iglap, nakarating sila sa dalampasigan at inilipat sa barko na kagad nagsimulang maghatid sa kanila sa East Hill. Gayunpaman hindi mapakali si Eliza. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ni Ismael kapag nalaman niyang kasama siya sa sabuatan na nangyari sa kanilang bansa. Nang dumating sina Carlito at Conchita, si Marcela ay sumigaw sa takot. Kinuha na ni Eliza ang mga bata. Buwisit, nagmura si Conchita. Pero anak naman talaga ni Eliza ang mga bata at ngayong naaresto si Tyrone, wala na tayong dahilan para makasama pang mga bata, sabi ni Carlito. Alam din niya ang tungkol sa sabuatan pero tinago niya ito kay Conchita. Ha? Hindi mo ba alam kung kailan inaresto si Tyrone Animan? Alam mo ba na ang dami ng mga sundalong kumuha sa kanya? Naniniwala kong mangyayari din ito ngayon, sabi ni Conchita. Pero kung makalaya si Tyrone at magbalik, hindi ba niya iisipin na naging pabaya si Marcela sa mga bata? Ngumisi si Carlito. Iba to, may pagbabago na sa kapangyarihan. Hindi matatakasan ni Tyrone, ito't maniniwala ka sa akin. Pagsisigurado ni Carlito. Napasandal si Conchita sa upuan at napabuntong hininga. Ma'am, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Marcela. Natatakot na baka magpadala si Eliza ng mga sundalo sa kanya para arestuhin siya. Sa tingin ko, dapat na tayong umalis palabas ng North Hill. Marcela, don't worry, walang mangyayari sa'yo, sabi ni Carlito. Nagtaka sina Conchita at Marcela kung bakit parang siguradong sigurado si Carlito sa kanyang mga sinasabi. Samantala, pagdating ni Eliza at ng mga bata sa palasyo sa East Hill, dinala sila sa isang napakagandang kwarto. Ang mga bata ay magkakasama sa malaking kwarto kung nasaan si Eliza. Umaasa si Eliza na magiging maayos ang lahat pero may pangamba si Eliza na baka magbago si Nylon dahil lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya na ngayon. Nakatulog si Eliza nang wala sa oras dahil sa stress sa mahabang paglalakbay, ngunit nang magising siya, napagtanto niyang gising ng mga bata. Hey, bati ni Eliza. Eliza, anong ginagawa natin dito? Tanong kaagad ni Aurora. Pwede niyong tignan sa internet para makita kung anong nangyari sa North Hill. Ang North Hill ay magulo ngayon. Kailangan ko kayong maitakas, sabi ni Eliza. Wala kaming phone, pwede mo bang ibigay sa amin ang phone mo? Tanong ni Zoren at inabot ni Eliza ang phone niya, habang ang iba pang mga bata ay naghahanap sa internet para sa kung anong nangyari sa North Hill. Tinanong ni Aurora si Eliza. Nasaan ang daddy namin? Bago pa makasagot si Eliza, may kumatok sa pinto. Lumapit si Eliza sa pinto at binuksan ito. Nang makita niya si Nylon, sinabi niya, ikinalulungkot ko ang pagkawala ng iyong ama. Salamat, nakangiting sabi ni Prince Nylon. Pwede bang sumama ka sa akin? May gusto kong ipakita sa'yo. Hiling ni Prince Nylon at inunat ang kamay habang tinanggap naman to ni Eliza. Nilingon ni Eliza ang kanyang ulo at pinaalam sa mga batang babalik din siya. Nagsimula siyang maglakad sa palasyo kasama ni Prince Nylon at kalaunin na nakarating sila sa malaking espasyo sa harap ng palasyo. Sinimula ni King Nylon na daling si Eliza patungo sa gitna ng malaking field sa harap ng palasyo. Natigilan bigla si Eliza na makitang may nakatali sa poste. Nakapants lang ang tao at may sariwang galos sa noo. Ang taong ito ay si Tyrone. Tyrone Aliman, bulong ni Eliza. Hindi niya inaasahang na darating ang araw na makikita niya si Tyrone Aliman sa ganitong paraan. Itinali ko siya doon para makita ng lahat ng tao sa aking kaharian na ang dating pinakamakapangyarihang tao sa North Hill ay alipin ko na, sabi ni Prince Nylon at pinalakad pa si Eliza. Nang makaharap sina Eliza at King Nylon kay Tyrone, sinabi ni Nylon kay Tyrone, inisip mo siguro, inaasahan na tutuparin kong pangako kung gagawin kitang alipin. Gayunpaman hindi umimik si Tyrone. Nylon, maaari mo ba kaming bigyan ng konting pagkakataong makapag-usap? Tanong ni Eliza. Sige, sabi ni King Nylon at lumayo sa kanila. Bago pa makapagsalita si Eliza, galit na dinuraan ni Tyrone ang mukha niya. You betrayed me. Umiwas ang tingin si Eliza at nilabas ang kanyang panyo. Marahan niyang nilinis ang dura at ibinalik ang mukha sa kanya. Kaya pala lagi mong sinasabi sa akin na magiging alipin ako balang araw. So ito lang pala ang plano mo? Tanong ni Tyrone. Hindi lang ako ang may kagagawa na pagsasabwatan na to. Kasama ditong ilang makapangyarihang pamilya sa North Hill. Ngayon ko lang nalaman na si Nylon ang nasa likod ng mga lalaking yon. Sila yung mga pamilyang inabutan mo sa aking opisina nung araw na inakusahan mo kong dahilan. Nagpagkawala ng anak niyo ni Marcela. Sa totoo lang, ayaw kong pirmahan ang deal dati pero pagtapos ng ginawa mo sa akin, nagbagong isip ko. Ngumisi si Tyrone.
Kung inaakala niyo sa ganito niyo ako mapapabagsak, nagkakamali kayo. Hindi pa itong katapusan. Sa totoo lang, sa palagay ko ito ng wakas dahil ang bagong presidente ng North Hill ay ang kambal na kapatid ni King Nylon. Tinuring din ng mga sundalo sa underworld ang kanilang sarili na walang kakayahang iligtas ka. Ito na ang panahon para malaman mo na hindi ka na makapangyarihan. In fact, bumagsak ka na talaga ngayon. Umaasa ako magpapakumbaba ka na? Tanong ni Eliza. Ang pangalan ko ay Tyrone Aliman kaya huwag mong isipin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa akin ay sapat na. Itatala ng kasaysayan na isa ka sa mga nagtaksila sa iyong bansa, sabi ni Tyrone. Kasama kong mga anak mo, sabi ni Eliza tagad na nagpumigla si Tyrone para makawala sa mabibigat na kadenang ginagamit para itali siya sa poste. Bakit mo dinala dito mga anak ko? Galit na sigaw niya. Mga anak ko sila, take it or leave it. At bigyan mo lang ako ng oras ngayong kasama ko na sila. Matutulungan ko silang mabawi ang kanilang memorya. Magtiwala ka sa akin, sabi ni Eliza. Pinikit ni Tyrone ang kanyang mga mata sa sakit pagkatapos ay binuksan ito. Kung tatanungin ako ng aking mga anak, sasabihin mo sa kanila na naglakbay lang ako. Ayaw ni Tyrone na makita siya ng kanyang mga anak sa ganitong paraan. Malulungkot sila tungkol dito. Sige, sabi ni Eliza at biglang may narinig ng mga panunuya sa likod niya. Lumingon siya at nakita niya ang ilang dalaga na nanunuya kay Tyrone Aliman. Kapag nakalabas ako dito ng buhay, sisirain kita, sabi ni Tyrone at ipinikit ang kanyang mga mata. Dahan-dahang inilagay ni Eliza ang kamay sa pisngi niya at saka siya nagmulat ng mata. Alisin mong kamay mo sa akin. Matigas ang boses niya. May idea ka ba na mahal kita? Tanong ni Eliza habang inalis ang mga kamay sa pisngi niya. Tumingin si Tyrone sa kanyang mga mata ng ilang segundo at sinabing, mahal mo ko pero pinagtaksilan mo pa rin ako. Oo, kasi masyado kang mayabang at kailangan kong gumawa ng isang bagay upang masira ka. Sigaw ni Eliza. At saka, sinusubukan ni Nylon na magiganti sa mga ginagawa mo sa kanya. Hindi naman kasi akong tao na gumawa nito sa'yo. Lumingon si Eliza na may masakit sa puso at naglakad patungo sa kinaroroonan ni King Nylon. Eliza, pumasok ka na sa loob. Gusto ko siyang kausapin, sabi ni Nylon at nagsimulang maglakad, palayo si Eliza. Naglakad si Nylon patungo kay Tyrone at sinabing, para sa paglilibing sa akin ng buhay, pahihirapan kita araw-araw. Agad niyang inutusan ng tauhan na ipahiga si Tyrone sa bato. Na nakapatong ang dibdib sa bato, siya ay shirtless plus wala siyang pantalon. Tanging short pants lang ang nakasuot sa kanya. Hagupitin mo siya hanggang sa hindi na siya makaiyak. Utos ni King Nylon at agad na sinimulan ng mga kawal na hampasin si Tyrone nang matigas na taling nagdulot sa kanya ng iba't ibang malalim na galos sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya sumigaw o gumawa ng anumang ingay. Nanigas lang siya sa kanyang sariling katawan at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang i-absorb ang matinding sakit na dulot ng mabibigat na lubid sa kanya. Lumingon si Eliza na makarinig siya ng malakas na tunog na parang may tinamaan. Halos tumilapon ang puso niya nang makitang walang awang binugbog si Tyrone. Duguan at hindi niya kayang tignan ito. Umiwas siya ng tingin at mabilis na tumakbo, papasok ng kwarto niya. Nang makarating siya sa harap ng kanyang pintuan, ibinaon niya ang kanyang muka sa kanyang palad at umiyak. Bakit siya pinarusahan ni King Nylon ng ganoon? Naisip niya. Sobrang sama ng loob niya kay Tyrone pero hindi siya makikialam. Pagkatapos ng lahat, inilibing din ni Tyrone si Nylon ng buhay. Nilinis niya ang mga luha sa kanyang muka. Pagkatapos ng 2 minutong paghikbi at naglakad papasok sa loob. Nang makita niya ang kanyang mga anak, ngumiti siya at nagtanong, nagugutom na ba kayo? Nasaan si Dad? Sabay-sabay na tanong ng tatlo sa mga bata na hindi pinansin ang tanong niya. May pinuntahan siya, malayong bansa para sa ilang negosyo. Babalik siya sa loob ng 2 buwan. Tugon ni Eliza. Tinignan ni Soren ang screen ng telepono sa kanyang kamay at saka tumingin kay Eliza. Sabi ng isang balita dito na inaresto ni King Nylon ng East Hill ang daddy namin. Ha? Lumapit si Eliza sa kanya at tinignan ang screen ng telepono. Nakita niyang lumabas na sa balitang tungkol sa pagkakaaresto kay Tyrone. Kung makumpirma ng mga bata na ito ay totoo, sila ay lubhang masasaktan. At ang paglapit sa kanila kay Tyrone ay hindi isang opsyon dahil binalaan na siya ni Tyrone na huwag dalhin ang mga bata sa kanya. Oh, tumayo si Eliza. Ang North Hill ay nasa kaguluhan ngayon. Nakatakas ang daddy niyo. Magtiwala kayo sa akin dahil tinawagan niya ako pagkatapos niyang makarating sa bansa na pinuntahan niya. Sabi ni Eliza. Nag-aalala ako, sabi ni Aurora habang nakapatong ang ulo sa palad niya, na parang may malalim na iniisip.
Lumapit si Eliza para umupo sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Aurora, huwag ka mag-alala sa kanya. Kinailangan niyang makatakas sa North Hill dahil sa mga militar na basta nalang sumakop. Kung hindi aarestuhin siya, pwede ba nating kausapin si Daddy para lang makasiguro na maayos siya? Tanong ni Zoren. Hindi ko raw siya dapat tawagan ng madalas para hindi masubaybayan ng mga pulis kung nasan siya pero susubukan kong email siya para tanungin kung anong oras siya pwede para makausap niya siya. Sabi ni Eliza at tumango si Zoren. Kailangan na nating kumain, sabi ni Eliza at pinuntahan ng remote sa mesa sa katinawagan si Vermon. Ipinaalam sa kanila ni Vermon na handa ang pagkain, kaya dinala sila sa royal dining table kung saan kumain silang lahat. Nang matapos silang kumain ay bumalik na sila sa kanilang kwarto. Gusto ni Eliza na makipaglaro sa mga bata ngunit hindi maganda ang mood ng mga bata. Nag-request pa sila ng sarili nilang kwarto. Masama ang pakiramdam ni Eliza na tila ba ayaw siyang makasama ng mga anak. Gayunpaman naintindihan niya ang mga ito. Nakahiga si Eliza sa kama. Mabigat ang loob niya habang iniisip kung ganito na lang ba ang gugugulin ng ama ng kanyang mga anak sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Malinaw, walang paraan para makatakas si Tyrone. Siguro kung nasa kanyang mga alaala niya, makakagawa siya ng paraan para makalaya. Pero ang tanging alaala na meron siya ay ang mga itinanim ni Marcella. Bagamat sinabi ni Eliza na gusto niya ang pagbagsak ni Tyrone, hindi niya ito kailanman ginusto. Kahit palagi siyang sinasaktan dahil sa kapangyarihan na meron si Tyrone, ngunit naintindihan din itong ginagawa lang niya iyon dahil sa maling pagkakakilala sa kanya. Makalipas ang ilang oras, may kumatok sa pinto at binuksan to ni Eliza. Nakita niya ang isang gwardya na kaagad yumuko sa kanya. Pinapatawag ka ng hari. Tinignan ni Eliza ang kanyang damit at nakitang desente ito saka bumaling sa mga bata at sinabing babalik siya kaagad. Sinundan niya ang bantay sa kwarto ng hari kung nasaan si Nylon. Prince, tawag ni Eliza na may kasamang boring na ngiti. King actually, pagtatama ni King Nylon at napangiti si Eliza. Matagal pa bago ako mag-adjust sa pagtawag sa'yo ng King. Anyway, King Nylon, tumawa si Nylon. Maupo ka, Eliza. Umupo si Eliza sa isa sa mga couch sa kwarto na kaharap sa king size na upuan na kinaroroonan ni Nylon. Bakit mo ako pinapunta dito? Tanong ni Eliza matapos ang ilang segundong nakakabinging katahimikan ang lumipas. Ayaw ko maramdaman mong minamadali ka pero gusto ng mga miyembro ng parliament na magpakasal ako sa lalo madaling panahon. Ang totoo niyan, binigyan lang nila ako ng 7 araw dahil nasa kultura naming magpakasal ang isang hari, sabi ni Nylon. Dahil nangako ka na sa pagiging reyna ko, pwede ka nang pumayag na pakasalan ako, hindi ba? Tanong ni Nylon. Napabuntong hininga si Eliza at walang iniisip na sagot niya. Oo, after all nangako siya sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Nylon at sinabing, mabuti, pagkatapos ay ikasal tayo sa loob ng 6 na araw. Magsisimula na agad akong maghanda. Sige, sabi ni Eliza. Pwede ka bang lumapit please? Sabi niya si Nylon na lumapit siya at tumayo si Eliza. Lumapit to sa kanya at umupo sa tabi niya. Hinawakan niyang kamay niya at mahinang sinabi sa kanya, Eliza, hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi ako natatakot. Sumagot si Eliza at idinagdag. Pero, nag-alala ko na ngayong nasa iyo na ang lahat ng kapangyarihan. Maaari kang magbago sa pakikitungo mo sa akin. Hindi kita sasaktan, okay? Malumanay na sabi ni Nylon at pinagmasdan ni Eliza ang kanyang gwapong muka. 1 pulgada na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Ipangako mo sa akin na hindi mo ako sasaktan at ang mga anak ko. Pakiusap ni Eliza. Pangako ko sa'yo yan, sabi ni Nylon at hinalikan siya sa noo. Samantala pagbalik ng kwarto, nag-shower si Eliza. Halos 1 oras siyang nanatili sa ilalim ng shower kahit nilalamig siya. Nakaramdam siya ng bigat at pagkakonsensya. Para siyang nilagyan ng tinik sa leeg niya at nasasaktan siya. Siyempre mahal niya si Tyrone Aliman. Mahal na mahal niya ito pero sa tingin niya ay madali niyang mapipigilan ang pagmamahal sa kanya tulad ng pagtigil niya sa pagmamahal kay Casper. Ngunit tila mas malakas ang pagmamahal niya kay Tyrone. Ito ay tumatagos ng malalim sa kanyang kaluluwa at naninirahan sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Isang malakas na tunog ang biglang nagring at lumabas si Eliza ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya sa katawan at sumilip sa malalaking bintana ng kwarto. Sa kanya napagtanto na malakas ang buhos ng ulan. Teka, si Tyrone Aliman ba ay nasa gitna pa rin ng field ng palasyo? Kung siya nga, ibig sabihin mababasa siya nitong malakas na ulan.
Agad na nagbihis si Eliza ng pantalon at isang blouse saka naglakad palabas ng palasyo. Nakatayo sa harap ng palasyo, nakita niya si Tyrone Aliman. Mula sa malayo, bumuhos ang malakas na ulan at basang-basa siya. Kahit siya ay natatakot na humakbang sa gitna ng ulan. Walang tao sa labas dahil lahat ay nagtatago. Dahil sa ulan, maging ang mga bantay. Labis na sumama ang pakiramdam ni Eliza para kay Tyrone at tumakbo sa ulan patungo sa kanya. Bago pa siya makaharap kay Tyrone Aliman na nakatali sa poste ay basang-basa na siya. Ang una niyang napansin ay ang peklat sa katawan nito. Ang mga galos ay masyadong nakikita at ang puso niya ay kumirot ng masakit. Hindi niya mapigilang umiyak, ngunit imposibleng may makaalam na umiiyak siya dahil bumuhos ang ulan sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mukha. Ibinaba ni Tyrone ang kanyang ulo bago siya dumating at kahit na tumayo siya sa harapan niya, nakayuko pa rin siya. Tyrone! Tumawag siya ngunit hindi sumasagot si Tyrone. Tyrone! Muli siyang tumawag ngunit hindi ito sumasagot. Ngunit malakas pa rin ang ulan at nanlamig siya. Tyrone! Ang mukha nito sa kanya. Ano pa bang gusto mo sa akin? Nahulog na ako bilang isang pinakamakapangyarihang tao patungo sa isang ordinaryong alipin na lagi mo pinapangarap. Sabi ni Tyrone. Tyrone, I am so sorry. Hindi ko gustong pumayag sa pagtataksil sa'yo pero di ko to napag-isipan ng mabuti. Ayoko makita ka ng ganito. Umiiyak na sabi ni Eliza. Bakit ayaw mo makita ako ng ganito? Ako ang lalaking nagdulot ng maraming sakit sa'yo. Hindi kita napasaya at sinaktan na kita. Bakit ka nalulungkot para sa akin? Pumasok ka sa loob, nilalamig ka na. Sabi ni Tyrone, nagsimulang manginig si Eliza dahil sa malakas na ulan na nagdulot na sobrang lamig sa kanya. I love you, umiiyak na sabi ni Eliza. Maaari mong itigil ang pagmamahal sa akin at mahalin ang bago mong hari. Masakit nang ngumiti si Tyrone. Umalis ka na. Hindi, ayokong lamigin ka pa. Baka magkasakit ka. Kung may mangyari sa'yo, paano mo aalagaan ang mga bata? Tanong ni Tyrone. No, ayaw ko tang iwan. Gusto ko sabay tayong umalis dito. Sabi ni Eliza. Umalis ka na. Sigaw ni Tyrone sa kanya pero hindi man lang siya natinag. Nang lalapit na sana siya sa katawan niya at yakapin ng mahigpit, isang malakas na boses ang tumawag sa pangalan niya. Eliza! Lumingon siya at nakita si Nylon na tumatakbo palapit sa kanya. Nang makarating si Nylon sa kanya, agad niya itong tinakpan ng kanyang malaking Amerikana at sinabing, Hay nako, Eliza, ano bang ginagawa mo dito? Kung magkakasakit ka, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ano kayang mangyayari ngayong tinupad ni Nylon ang pangako niyang paghihiganti kay Tyrone? Ito na ba ang katapusan ni Tyrone? At matuloy kaya ang kasal ni King Nylon kay Eliza? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.